Susunod, Lin Shuyu. Siya na naman, 17 taon na, wala talagang kwenta. Kahit umulit pa siya ng 100 beses, wala pa ring mangyayari. Kalma. Sa pagkakataong ito, gagana na to. Parang awa nyo na. Kahit ano, pwede na. Hindi na ako mag-iinarte. Lin Shuyu. 17 palpak na pag-summon, hahaha, sabi ko sa inyo, Kahit isang daga, hindi niya matawag-tawag. Ang kapal ng mukhang gumamit ng pangalang Shuyu. Mas bagay yata sa kanya na tawaging Shofei, tagabantay ng basura, hahaha. Mali lang. Nagkamali lang. Bukas na lang ulit. Buisit, buisit, buisit talaga. Bakit ba? Bakit ayaw pa rin? Ama, ina, ang lalakas nyo noon. Bakit ako? Hindi pwedeng umiyak. Kapag umiyak ako, parang sumuko na rin ako. Hayaan mo na nga, magsisibak pa ako ng kahoy bukas. Kung walang sagradong halimaw, edi wala. Mabubuhay pa rin naman ako, Ha 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 ha. Ha, tingnan nyo nga naman kung sino to. Ang henyo ng Nayong Yugo na 10 taon nang walang napapalabas na espiritu. Bakit kaya hindi pa pinapatalsik yan? Kahit manok damo, hindi niya kayang palabasin. Umuwi ka na lang at magpakain ng baboy. Ha, tama nga naman. 17 taong gulang na, kahit anino ng isang spirit beast, wala. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Balita ko, namatay daw ang nanay niya nung ipinanganak siya. Baka siya ang nagdala ng malas. Ang tatay niya pa naman ang pinakamalakas na spirit master noon dito sa Nayon. Paanong nagkaanak siya ng isang walang kwentang tulad nito? Guruwang, Lin Shuyu, ngayon na ang huling pagsusulit mo. Kung wala pa ring tutugan na spirit beast sa'yo, umuwi ka na lang. Ang ama mo ay ang ipinagmamalaki ng ating Nayo noon. Huwag mo siyang bibiguin. 17 taon ko na siyang binibigo. Lumabas na kayo. Kahit isang daga. Kahit langgam. Kahit ano, pwede na. Sinong tarantado ang sumipa sa akin palabas? Ang labnaw ng spirit energy, parang panis na lugaw. Lin Shuyu, yan na ba ang spirit beast mo? Mas malaki pa yata ang tae ng alaga ko dyan Ito na ang spirit beast ko. Isang tutang hindi pa awat sa gatas. Ha, ano ba yan? Isang tutang dumdili pa ba yan? Ha, nakakatawa naman. Yan ba ang spirit beast ng henyo ng Nayo natin? Mula ngayon, ikaw na ang magiging naglalakad kong kama. Tandaan mo, pakainin mo ako ng 3 kilong snacks araw-araw. Kahit ano ka pa. Salamat at ako ang pinili mo. 3 kilong snacks, bawal kulangin kahit 1 gramo. Ang ingay, anong buwisit na ibon ba yan, dada ng dada sa hating gabi? 3 kilong spirit fruit, bawal kulangin kahit 1 gramo. Isang bone eagle ito. Mabangis na halimaw na kumakain ng tao sinong pumatay niyan? Huwag mong sabihin. Yung tuta ni Lin Shuyu ang gumawa niyan. Ha. Ang ingay kasi ng buwisit na ibong yan, pinatahimik ko lang. Totoong ikaw ang gumawa, sino pa nga ba? Natutulog ako tapos ang ingay-ingay niya. Nakakabuwisit, siya lang gagawa niyan. Yabang, oo nga. Pero nagugutom na ako.
Nasaan na yung pinanggako mong 3 kilong spirit fruit? Ha 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 ha, spirit fruit? Ah, wala pa akong. Ano? Sinabi ko na sa yung 3 kilo tapos wala ka. Mamatay na ako sa gutom, mamamatay ako sa gutom. Ha 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 ha. Haha, Lin Shuyu, hindi mo man lang kayang magpakain ng isang tuta. Basura para sa kapwa basura, parehas kayong patay gutom, HMP. Tama na. Pinitas ko sa likod ng bundok, kainin mo muna. Ang sarap, mayroon pa ba? Isang piraso lang yan. Ano, isang piraso lang. Ayoko, gusto ko 3 kilo. Huwag ka nang makulit. Tama na, tama na. Gagawa ako ng paraan. Sa kaliwa, amoy ko ang spirit grass doon. Saan? Sa kaliwa. Hindi mo ba alam kung alin ang kaliwa at kanan? Subgrass, bilis, pitasin nyo na. Ha. Haha, salamat sa tulong Lin Xiaoxiang. Sa pagtulong sa aking mahanap ang ganitong kagandang spirit grass. Zhao Meng, akin yan, sa'yo, nakasulat ba ang pangalan mo, tumigil ka dyan. Hehe, yawn. Hala, nagagalit na ang maliit na aso. Ilayo mo yung marurumi mong kamay. Aray. Ang leeg ko. Walang makakaagaw sa mga pag-aari ko. Masyadong madumo sa pagkain ng mata ko na to Sino man ang makasalo sa 3 atake ni Zhao Mang? Bibigyan ko siya ng isang set ng itim na uniforme. Lin Shui, lalaban ka ba? Huwag na lang siguro ako. Wahahaha. Yung nakaraan, gumamit ka ng itim na mahika para agawin sa akin ng spirit fruit. Halika, ay paranas mo uli sa akin ang itim na mahika mo. Itim na mahika. Ang kapal niyang tawagin itong itim na mahika, uupakan ko buong ang kanyan, huwag ka nang makigulo. Pero siya ang pinakamagaling na estudyante ng guro. Wala siyang binatbat sa harapan ko. Li Xiaoyi, kahit na nakapag-summon ka ng isang maliit na tuta, hindi ibig sabihin na makakapanatili ka pa sa akademya. Pero kung makakasalo ka ng 3 atake mula sa akin, siguradong hindi ka na pauuwiin ng guro para magsaka kahit na ipinanganak ka talaga para maging magsasaka. Zhao Meng, sumusobra ka na Ako ang lalaban sa iyo para sa kanya. Salamat, Suyo. Ako na lang ang lalaban. Usapang 3 atake Basta't masalo ko ang mga yun. Mula ngayon, matatahimik na akong makakapag-aral sa ating guro. At huwag niyo na rin akong pagtripan. Siyempre naman. Pero kaya mo bang siluhin, Shui, huwag mo nang ipilit yan. Kakaumpisa mo palang makapag-summon. Tapos may dalawa ng napakalakas na spirit beast si Zhao Mang. Malayong malayo ang agwat ninyong dalawa. Kahit na sumali pa si Bobo sa laban, maaari pa ring maipasa sa kanya ang spirit power. Hindi ka pwedeng lumaban. Kailangan ko pa rin gawin ang hakbang na to. Salamat sa iyo, Suyu. Zhao Meng. Huwag mong masyadong tadohan Sparring lang tayo. Kundi, humanda ka talaga sa guro mo, hihihi. Masusunod po, guro. Babasagin ko lang naman ang ilang ngipin niya, tumigil ka nga sa kalokohan mo. Pakibantayan nga muna ang maliit na to. Sige, simulan na. Tandaan, magkasubukan lang, walang seryosong sakitan. Li Shuyu, mag-ingat ka. Sugod, Zuwai, huwag kang mag-alala. Zhao Mang, maghinay-hinay ka lang. Zhao Mang, huwag kang gagamit ng nakamamatay na atake. Guro, patigilin niyo po siya. Sa oras ng alanganin, maaari kang makialam. Ito na yun. May 2 atake pa, haha. Sinuswerte ka yata. Tikman mo to. Hahaha, isa na lang ang natitira. Kung luluhod ka ngayon sa harap ko at tatawagin akong lolo ng 3 beses, palalampasin ko ang buhay mo. May isa pang atake. Hahaha, gusto mo yatang mamatay.
Aray ko, dahan-dahan naman. Sinasakal mo na po eh. Pasensya na. Medyo kinabahan lang ako, huwag kang mag-alala. Ang lalaking yun ay may kaunting espiritual na enerhiya mula sa akin. Kayang-kaya na niyang harapin yan. Basura, mamatay ka na. Nagbibigay pugay po, Panginoon. Hindi ko po alam na nandito kayo, Panginoon. Maawa po kayo, Panginoon, parang awa niyo na po sa buhay ko. Parang gustong-gusto ako ng zuway mo ah. Siguradong gumamit siya ng itim na mahika. Traidor, mandaraya. Mamatay ka na. Tama na yan. Suyu, tapos na ang 3 atake. Tapos na ang laban. Balak mo pa rin bang saktan ng isang taong walang laban? Nandaya siya, paano naman siya nandaya? Nakasakay ka sa zuway. Pisikal na katawan lang ang gamit niya, tapos ikaw pa ang naunang humamon. Napilitan lang siyang lumaban. Hindi mo matanggap na natalo ka, kaya ngayon gusto mo pa manakit. Kung gusto mong lumaban, ako ang harapin mo para sa kanya. Ha? Oh. Bata, ang galing mong magtago ng lakas. Ako. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari, huwag ka nang magpaliwanag. Nasalo mo ang 3 atake. Yung itim. Nadamit pandigmang ito ay sa'yo na. Sinuot ko ito nung kabataan ko. Tingin ko'y magkahubog tayo nung kaedaran mo ako. Subukan mo kung kasya sa'yo. Maraming salamat po, Ginoo. Suyan. Huwag kang magkamali, ayaw ko lang makakita ng nang-aapi ng mahihina. Ang galing mo pa rin. Ang tibay mo sa bagbog. Hoy, gutom na ako, napakagaling ko kaya ngayong araw. Kailangan ko ng dagdag na pagkain, 3 kilong espiritual na prutas, bawal magkulang kahit kaunti. Sige, 3 kilo. Bukas, aakyat ulit ako sa bundok para ipaghanap ka. Kailangan nating mahalin at igalang ang isa't isa. Tayo'y magkakasama sa iisang sekta at nayon. Kaya hindi na tayo pwedeng magsakitan pa. Lalo na ikaw, Zhao Mang. Ako na naman ang pinuna. Hala, mga tao mula sa Yan Pavilion, matandang guro. Ilabas niyo ang dalaga ng Mystic Bird. At iiwan namin kayong buo ang bangkay. Baka naman nagkakamali kayo, anong dalaga ng Mystic Bird? Mga simpleng bata lang na nagtatanim at nag-aaral ang nandito, HMP. Ang matandang hakluban na ito, nagkukunwari pang walang alam. Yung amoy ng dugo ng Mystic Bird sa batang babaeng iyon. Akala mo ba, dahil sa dambana? At sa kulay dugong palamuting jade na yon ay may tatago mo na yon. Palamuting jade. Paano mo nalaman? Sire, ang katawan mong iyan ay masyadong mahina. Tuwing kalagitnaan ng buwan, kumukulo ang dugo mo sa sobrang sakit at halos ikamati mo. Kung hindi ka agad papasok sa dambana para sa binyag ng iyong angkan, susunugin ka ng apoy ng Mystic Bird mula sa loob hanggang sa maging abo ka. Tumigil ka, isa lang siyang bata. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang dugo mo? Isang patak lang nito, kaya nitong bumuhay ng patay. At magpalago ng laman sa buto pero hindi mo man lang alam kung paano gamitin. Sinasayang mo lang ang grasya ng langit. Ang mismong katawang yan ang gusto ng aming Panginoon. Ang reinkarnasyon ng Mystic Bird. Dao Yu, ilayo mo na rito si Suyu. 40 taon na akong nagtuturo pero hindi pa ako tapos. Subukan yung galawin ng estudyante ko. Baliin niyo muna ang tungkod na to. Makikipagpatayan ako sa inyo. Anong yinatan, ang lalakas ng loob niyong maghasik ng lagim dito sa bansang Hapon. Ito lang ba ang kaya nyo? Sayang lang ang dugo ng mistikong ibon na mapunta sa isang basurang tulad mo. Isa itong malaking insulto sa sinaunang banal na kapangyarihan. Huwag kang mag-alala, hindi ka papatayin ng Panginoon ko. Ang kailangan lang niya ay isang patak ng dugo mula sa lalagyan na iyan. Sumama ka sa amin.
Baye, tuparin mo ang utos ng amo natin. Lasog-lasogin niyo sila. Baye, ikaw na ang bahala. Akala nyo ba kayo lang ang may mga espiritual na halimaw? Adya lang buto, sumabak ka sa labanan. Kamahalan. Awo, porma sayo ng Fang Shilin. Kaya pala, talagang may pakialam ako. Suyu, huwag kang matakot. Young Master, hindi lang yan basta pakialam. Ikaw ang suyo ng aming nayon. Guro, munting espiritu. Bigyan mo ako ng lakas. Hay, ang ingay-ingay naman. Nanaginip pa naman ako na kumakain ng mga ulap sa langit. Ang mga buwisit na ibong ito na naman. 1,000 taon na, wala pa rin pinagbago ang masagwa nilang panlasa. Hay nako, ang lalagyan ng aking kaluluwa, binugbog lang ng mga basurang ibong ito. Kapag kumalat ito, saan ko na lang ihaharap ang mukha ko? Pahihiramin kita ng kaunting lakas, pero siguraduhin mong babayaran mo ako. Hinding-hindi magpapakita ng anyo ang kilin. Xiao Qiao. Xiao Qiao, gumising ka. Suyu, ako ito. Hindi pa rin siya nagigising. Isang buong araw at gabi na siyang natutulog. Gisingin mo siya, ano ba talagang nangyari? Sa wakas, naintindihan ko na. Ang kakaibang halimaw na ito. Hindi. Isa siyang banal na halimaw, siya ang maalamat na kilin. Masyado siyang mahina ngayon. Sa loob ng 3 hanggang 5,000 taon, kakarampot na lang ang natira sa orihinal na lakas ng kilin. Ang panatilihin ng sarili sa anyong tuta ay sagad na sa kakayahan niya. Noong nakaraang araw nang makalaban niya ang 5 agile ang buto, gumamit siya ng lakas na higit pa sa kaya ng katawan niya. Kaya heto, napinsala siya ng sarili niyang kapangyarihan. Parang isang taong nag-aagaw buhay na sa gutom. Pero pinilit pa ring magbuhat ng libo-libong kilong bigat. Laking pasalamat na lang natin at hindi siya namatay. Kasalanan ko to. Masyado kasi akong mahina. Kaya napilitan siyang itaya ang buhay niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ginawa niya yon dahil siguro gusto kanyang protektahan. Protektahan. Ako. Ang kilin ay isang mahabaging nilalang. Masama man siyang magsalita. Pero napakalaki ng pagpapahalaga niya sa samahan. Dahil may malalim kayong ugnayan. Itataya niya ang buhay niya para iligtas ka. Basura. Buhay ka pa pala. Ikaw ang basura. Mamamatay ka na nga, ang yabang mo pa rin. HMP. Huwag kang gumalaw, napinsala ang kaibuturan ng lakas mo. Kailangan mong magpahinga. Tanda, anong ginagawa mo rito? Nandito ako para sabihin sa inyo na kailangan nyo muna magtago. Ubos ang buong puwersa ng hukbo ng Ying at Gudiao. Hindi natin ito may tatago. Anong gagawin natin? Tiyak na pupunta rito ang mga tauhan ng Ying para mag-imbestiga. Baka maghaiganti pa sila sa nayon. Kaya nga ako nandito ngayon. Shuyu, kailangan mo siyang isama palayo ng nayon para magtago muna sa gulo. May isang tagong kuweba sa likod ng bundok. Nadiskubre ko iyon nung bata pa ako habang nangangaso. Walang ibang nakakaalam noon. Doon muna kayo magtago ng ilang araw. Pero guro, paano ang nayon? Ako na ang bahala rito. Huwag na kayong mag-alala. May mga rasyon ng pagkain at gamot sa loob niyan. Tipirin niyo ang paggamit.
Mag-iingat po kayo. Salamat po. Pasaway na bata, huwag ka na nga magdrama. Bilis, mag-impake na kayo. Kailangan nasa bundok na kayo bago pa dumilim. Puro basura naman yang mga bitbit mo. Anong basura? Mga importanteng gamit to, no? Oo nga pala, hindi naman pwedeng puruhoy na lang ang tawag ko sa'yo, di ba? Ano kaya kung bigyan kita ng pangalan? Pangalan, oo tama. Tingnan mo nga yung dalawang maliit na sungay sa ulo mo, ang cute-cute. Kaya tatawagin kitang Sungay. Cute. Anong cute doon? Subukan mong sabihin ulit yan. Eddie, puti, o kaya bilog. Tuta. Ikaw ang tuta, tuta ang buong pamilya mo. Eh bakit, ayaw mo ba ng sungay? Bagay na bagay kaya sa'yo. Huwag mo akong tatawaging sungay. Sige po, sungay. Naintindihan ko, sungay, ikaw talaga. Aray, teka, huwag ka kasing malikot. Hindi pa magaling ang sugat mo eh. Kasalanan mo to eh. Oo na, sige na, kasalanan ko na. Sungay, kalma ka lang kasi. Higa ka na muna dyan ng maayos, sungay. HMPH. Kita mo na, ang ganda kaya ng pangalang sungay, madaling bigkasan tapos ang cute pakinggan. Bahala ka nga sa buhay mo. Oy, pumayag ka na ah. Tatawagin mo rin naman ako niyan kahit ayaw ko. May magagawa pa ba ako kung pumayag ako o hindi? Sungay, 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 tumahimik ka nga. Tama na yan, bilisan na nating umalis. Sabi ni Master Wang, kailangan na nating makapasok sa bundok bago dumilim. Kaya ate, Kuya Xiaoyu, ang natitirang kaluluwa ng Kilin at ang supling ng Phoenix. Ilabas niyo sila. Kapag hindi, walang ay titirang buhay sa buong nayon kahit aso o manok. Panginoon, wala pong Kilin o Phoenix dito sa nayo namin. Maawa po kayo sa amin, sige. Ha ha ha. Ah. 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 Ang iyak ng mga hamak na insekto. Napakasarap pakinggan. Wala ring kwenta ang paglaban nyo. Og. Batang paslit. Ikaw pala ang supling ng Phoenix. Masarap to ah. Ha. Dumaan ka sa likod ng bundok at hanapin mo si Ling Shuyu. Mabuhay ka. Mabuhay ka para sa amin. Ha. Oh ha ha. Sumakay ka. Guro, umalis ka na.
Nawala ang presensya ng kilin. Kahit hukayin pa natin ang lupa, wala tayong makitang kahit anong bakas. Hindi kaya, wala naman talaga rito. O baka naman itinago ng napakahusay kaya nasayang lang ang pagod natin. Pinatay na natin ang isang nayo ng mga hamak na langgam. Pero ni isang buhok ng kilin, wala tayong nakita. Hindi siya makakatakas. Makapagtago man siya ngayon. Makaiwas bukas, darating din ang araw na lalabas siya ng kusa. Ikalat ang utos. Ipasara ang buong kabundukan sa loob ng 100 milya. Kapag may napansin kayong kaina-hinalang binata o kakaibang halimaw, patayin agad ng walang awa. Masusunod, tayo na. Ang kuweba. Nasa unahan ng kuwebang sinasabi ni Wang Xiaoxi. Bilis. Ang nayon. Wala na. Nawasak na ang lahat. Pati ang tiyo ko. Wala na rin. Papatayin ko sila. Uubusin ko ang lahat ng tauhan ng Ying. Bata pa lang ako na mawala ng mga magulang. Mukha mang mahigpit si Guru Wang. Pero inalagaan at prinotektahan niya ako na parang tunay na ama. Palibhas ay isa akong ulila. Sinasabi ng mga taga-nayo na ako raw ang naging sumpa sa mga magulang ko. Na isa akong walang kwenta. Tanging si Guru Wang lang ang nagtiis sa panlalait at panghuhusga ng lahat. Para lang payagan akong manatili sa akademya kahit na isa akong walang silbi. Lagi siyang naniwala at umasa sa akin. Nagmatiis ako sa loob ng 12 taon. Gusto kong lumakas. Gusto kong patunayan na hindi ako isang hamak na basura. Pero anong nangyari, wala man lang akong naprotektahan, kahit isa. Hindi mo yan kasalanan. Shuyu, hindi mo to kasalanan. Kung ganun, bakit? Bakit palagi na lang akong nawawalan? Uminom ka muna ng tubig. Sige na. Salamat. Paano na tayo ngayon? Gagawa tayo ng paraan para maibalik ang buong lakas ni Xiao Xiao. Tapos ano? Anong susunod? Papatayin ng mga taga-grupong Yin. Isang paghihiganti na hindi. Alam kong walang mabubuhay muli sa paghihiganti. Pero kailangan ko itong gawin. Kailangan ko silang pagbayarin. Huwag niyo na akong pigilan, pakiusap. Sasamahan kita. Sasama ako. Wala na rin naman ang nayo natin. Ang buhay kong ito, iniaalay ko para sa aking kapatid. Kung darating ang araw na lumakas ka, anong gagawin mo? Sa wakas, nahanap din natin. Teka, huwag kayong lalapit, sino kayo? Ako ang nakatatandang si Mo Wentian mula sa sektang Wansho. Sinundan namin ang galaw ng grupong Yin kaya kami naparito. Nakakalungkot lang dahil nahuli kami ng dating. Anong ginagawa rito ng sektang Wansho? Binalak sana namin pigilan ng grupong Yin. Pero ngayon, wala na kaming magagawa kundi ang ayusin ng mga labi at tubisin ng mga salarin. Bata, malubha ang tama ng kasama nyo sa loob. Hayaan nyo akong tumulong, maaari ba? Panginoong Kilin, nakikilala mo ba ako? Ang pinakaunang pinuno ng sektang Wansho ay minsang nakasalamuha ang lipi ng mga Kilin noon. At nag-iwan siya ng mga tala tungkol dito. At ang nakababatang tulad ko ay nakita lamang ang inyong larawan sa lihim na silid ng aming templo. Kahit na yun ay nasa buo mong anyo, bakas na bakas pa rin ang iyong wangis. Bata, gagamutin ko ang mga sugat nila. Nililinis na ngayon ng mga disipulo ng Wansho ang nayo ng Yugo. Alam kong napakahirap nito para sa inyo. Pero may mga bagay akong kailangang sabihin. Binibini. Anong pangalan mo? Su yun. Binibining Su. Ang pagdating ng grupong Yin sa nayo ng Yugo. Sa tingin ng iba ay para hulihin ang Panginoong Kilin. Pero ang totoo niyan, ikaw rin ang pakay nila. Ako. Oo, 17 taon ka nang tinutugis ng grupong Yin. Mula pa noong araw na ipinanganak ka, ay hinahanap na nila ikaw. Iniisip niyo ba na dahil anak siya ng mahiwagang ibon? Kaya napaka-espesyal ng dugo niya. Hindi, dahil ang natutulog sa katawan niya ay hindi isang ordinaryong mahiwagang ibon. Dugo ng phoenix ang nananalaytay sa kanya. P-Phoenix. Kaya pala pamilyar sa akin ang enerhiya niya. Pero hindi ko agad naalala. 5,000 taon na ang nakalipas. Nagsakripisyo ang Kilin at ang Phoenix. Ginamit nila ang kanilang pinakadawa para silyuhan ang lagusan patungo sa kaharian ng mga Diyos. Nag-iwan ang Kilin ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa at kayo iyon. Nag-iwan din ng bahagi ng kaluluwa ang Phoenix.
At pinili nito si Binibining Su bilang tagapagdala. Patuloy itong natutulog sa loob ng katawan niya. Binibining Su, noong bata ka pa, pabalik-balik ba ang panaginip mo? Nasa panaginip mo, may isang malaking ibon na kulay apoy, na sumasayaw sa gitna ng nagliliyab na apoy. Di paano nyo nalaman? Dahil hindi yon isang panaginip. Iyon ang Phoenix. Iyon ang mga pagkakataong nagigising ang kaluluwa nito sa loob mo. Kaya, hindi ako anak ng mahiwagang ibon. Ako ang mahiwagang ibon. Ang mahiwagang ibon ay isa lamang inapo ng Phoenix. Kaya mas mataas ang antas ng dugo mo kumpara dito. Ang amo sa likod ni Yingge ay ang maalamat na 4 na banal na nilalang. Ang asul na dragon at puting tigre. Gusto nilang baksang muli ang lagusan. Para mapababa ang mga Diyos dito sa mundo ng mga tao. At para mabuksan itong muli, kailangan nila ng 2 bagay. Ang pinakaduwa ng kilin. At ang dugo ng Phoenix. Kaya nila dinukot si Suyon para gawing alay. Para piliting ilabas ang dugo ng Phoenix sa katawan niya. At saka iaalay sa lagusan. Kaya, ako ang dahilan kung bakit napahamak ang nayo natin. Kalokohan, si Yingge ang nagpahamak sa nayon, hindi ikaw. Makinig ka ng mabuti, hindi ikaw ang may kasalanan. Tama si Xiaoyu. Suyu, huwag mong sisihin ang sarili mo. Nahahati sa 7 antas ang mga banal na hayop. Antas 3 ang pinakamababa. Tulad ng halimaw na Shanggao na nakita niyo sa nayon dati. Nasa antas 3 lamang iyon. E paano naman si Bao? Level 5. May tuturing ng napakalakas na battle beast ni Bao. Sayang nga lang, ang level 7 ay isa ng Panginoon ng teritoryo. Tulad ng Bone Eagle na pinatawag nung mamatay tao na si Yin. Ang level 8 naman ay parang isang kalahating alamat. Nasa ganitong antas ang mga tagabantay ng 3 pinagbabawal na lupain. E paano naman ang level 9? Ang level 9 ay ang mismong anyo ng batas ng langit at lupa. Pati ang 4 na malalaking halimaw ay nasa antas din na ito. Ang lakas nila ay kayang magpabago sa isang buong rehiyon. Ang level 10 ay ang mga banal na halimaw ng paglikha. Tulad ng Kilin at Phoenix. Pati na rin si Zulong na ipinanganak noong unang nabuo ang langit at lupa. At kasing haba ng langit at lupa ang kanilang buhay. Huwag mo akong tignan ng ganyan, hindi ko nga matalo ang level 5 ngayon eh. Basta't mahanap lang natin ang mga piraso ng pinagmulan. Makakabawi ka rin. Nahati sa 3 piraso ang pinagmulan ng Kilin. Na nakatago sa 3 pinagbabawal na lupain, ang Kunlun Ruins, ang Nether Sea, at ang Boshaw Mountain. Ito ang mapang ipinamana pa ng ninuno ng 10,000 Beast Sect. Nakasulat dito ang mga eksaktong lokasyon. Ang Kunlun Ruins ay nasa hilagang kanluran, mahigit 300 li ang layo. Pero sa kalagayan nyo ngayon, kalahating buwan man kayong maglakbay ay hindi pa rin kayo aabot doon. Anong gagawin natin? Magpagaling muna kayo. At magpapadala ako ng maghahatid sa inyo. Tara na, tayo na. 3 kilong merienda ha. Pagdating sa Kunlun Ruins, ihanap niyo muna ako ng 3 kilong merienda. Kung hindi, mamatay man ako, hindi ako kikilos. Tara na nga, hindi ba't sabi mo kanina ayaw mo ng ganyan? Magkaibang usapan yun. Hahahahahaha. Mas nakakakilabot ang lugar na to kaysa sa inaasahan ko. Nararamdaman ko. May naghihintay na kung ano sa atin sa unahan. Si Luo, ang tagabantay ng Kunlun Ruins. Isang tunay na level 8. Kung ikukumpara sa kanya ang mga Bone Eagle kanina, ni hindi man lang maituturing na pampaganya ang mga yun. Kaya sa pagsubok na ito, huwag na kayong mag-isip ng kahit anong kalokohan. Hindi tinatabla ng mga ilusyon si Luo. Kamao at buto lang ang kinikilala niya. Kilin, nandito ka na. Gaya ng dati, ang lumang patakaran. Anong patakaran? Siya ba ang bago mong katuwang? Napakahina niya. Huwag kang humusga sa panlabas na anyo. Hindi ko susubukin ang katatagan ng iyong loob o ang iyong pag-uugali. Isang bagay lang ang itatanong ko. Anong karapatan mong kunin ang tunay na kapangyarihan ng Kilin? Dahil kaya ko siyang protektahan. Kung gayon, patunayan mo sa akin. Ang bilis, lintik, ang bilis ng lalaking ito. Huwag kang lalapit. Ito ang bilis niya sa laban. Kailangan kong makasabay. Buisit, pero kung puro ilag lang at hindi aatake, hindi mo makukuha ang kanyang kapangyarihan.
Mata ng katotohanan. Ha, ganoon pala. Ang espiritual niyang lakas ay higit pa sa 10 beses ng sa akin. Ang direktang pakikipagbanggaan ay katumbas ng pagpapakamatay. Pero may mga butas sa kanyang mga galaw. Ayun, may butas. Heto na, nandito na siya. Masyadong mahina ang atake mo. Ang kunat talaga ng balat niya. Haha, nakakatayo ka pa rin. Hindi ko yun inaasahan. Hindi ko naman inaasahang matatalo agad kita ng ganoon kadali. Ang pinakapusod ng kanyang kapangyarihan ay nasa tiyan, protektado ng matitigas na kaliskis. Hanggang dito na lang. Hindi mo man lang napalabas ang 30% ng lakas ko. 30%, kung ganoon. Subukan mong huwag igalaw ang paang iyan. Nahanap mo ang luma kong sugat. Nahulaan ko lang ng kaunti. Kanina, nung pumihigit ka. Ang hakbang ng kaliwang binti mo ay mas mabagal kaysa sa kanan. Hindi iyon natural. Isa iyong lumang sugat. 2 beses kitang sinubukan at 1 beses sinalo ng direkta. At ang huling atake ko ay tinumbok ang luma mong sugat. Gumamit ka ng 3 atake para patunayan ang isang bagay. At tumama pa. Kahit nagasgas lang ang inabot ko. Tama ang sinabi mo. Ang kaliwang tuhod ko ay nagtamo ng isang matinding pinsala. Nangyari yon 1,000 taon na ang nakalipas. Nakalaban ko ang isang halimaw na nakatakas mula sa kailaliman ng kunlon. At nakuha ko ang sugat na ito sa matinding labanang iyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin magaling. Sa loob ng 3,000 taon. Ikaw ang kauna-unahang tao na sa gitna ng matinding laban ay nakapansin sa kanya. At ikaw rin ang unang nakatama matapos mo siyang matuklasan. Napakahina ng kapangyarihan ng kilin mo. Ang bilis, lakas, at espiritual mong enerhiya ay malayong malayo sa akin. Pero ang iyong talas ng isip at determinasyon, sa ganyang edad mo, wala pa akong nakikitang hihigit sa'yo. Kaya, nakapasaba ako sa pagsubok. Kunin mo to. Ang init. Nakapasa ka. Hindi dahil sa may talento ka. Hindi rin dahil ikaw ang itinakda ng tadhana. Kundi dahil noong oras na hindi mo na kaya, iniisip mo pa rin kung paano manalo. Imbis na isipin kung paano tumakas. Salamat. Pumayo ka na, may mas mahihirap pang pagsubok na naghihintay sa'yo. Pero kahit papaano, ngayong araw, ipinaramdam mo sa akin na hindi na sayang ang 5,000 taon ko ng paghihintay. Ayos lang ang naging laban. Kahit muntik ka ng mapipi na parang karne. Pero hindi mo ako ipinahiya. Salamat, dadagdagan ko ng 3 kilong chichirya ang midnight snack mo mamaya. HMPH. Aba, dapat lang. Jiao Mao. Jiao Mao. Walang kwenta at padalos-dalos. Wala kang kayang protektahan kahit sino. Ano ka ba? Ako si Wu Zixen, ang espiritu ng Diyos ng tubig. Ikinulong dito sa loob ng 500 taon. Hamak na mortal. Nakapunta ka rito dahil nasa katawan mo ang aking piraso ng espiritu ng tubig. Binuo ko ang pirasong iyan gamit ang huli kong kapangyarihan. 500 taon akong naghintay ng taong makaririnig sa agos ng tubig. Pero isang uhaw sa dugong hanggal lang ang dumating. Paano mo ako nakilala? Puno ng sugat ang katawan mo. Bawat isa nito ay dumudugo. Pero wala ni isa man dito ang pumihil sa pag-atake mo. Wala na akong natitirang lakas para sirain ang kondado. Pero, may mga kamao ka pa. Durugin mo lang yan.
Bakit? Bakit? Natatakot ka ba? Anong kinatatakutan mo na baka hindi mo mabasag? Kung ganun, durugin mo hanggang sa mabasak. Mortal, anong pangalan mo? Zhao Mang. Ako si Zhao Mang. Mula sa araw na ito, mapapasa iyo na ang kapangyarihan ng Diyos ng Tubig. Ang mga kamao mo ay magiging kamao na ng Diyos ng Tubig. Terra, pagbayarin na natin si Siang Liu. Sinira mo ang mga kadena niya. Nasira na. Ngayon, ikaw naman. Bata. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano gamitin ang kapangyarihan ng Diyos ng Tubig. Tatanggapin ng makasalaan ng Diyos ang kanyang parusa. Magaling, magaling. Napakagaling. Nakapasa kayo sa pagsubok. Kunin nyo. Kapag nasa panganib kayo balang araw, tutulungan ko kayo. Sinira mo ang mga cave ng gumagapo sa akin. Kaya mula ngayon, ikaw na ang aking Panginoon. Kung ganun, anong itatawag ko sa iyo? Tawagin mo na lang akong Laowo. Phoenix. Sa wakas, dumating ka rin. Kilala mo kung sino ako. 5,000 taon na ang nakararaan, magkasama kaming nakipaglaban ng Phoenix. Bago siya maglaho, ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang pamana ang diwa ng pinagmulan ng Phoenix. Sabi niya, kung may sino man sa hinaharap na makakapagpagising sa diwang ito, siya ang kanyang ituturing na hinirang. Taglay mo ang dugong Phoenix. Pero hindi pa ito lubusang nagigising. Hindi mo magawang tanggapin ito. Ngayong araw, hindi ko susubukin ang tiwala mo sa sarili. Hindi ko rin susubukin ang iyong kabutihan. Isang bagay lang ang itatanong ko. May lakas ka ba ng loob na ibigay ang lahat para harapin ako sa labanang ito? Buti nga sa'yo. Phoenix. Paurungin mo sila. Harapin mo ako ng mag-isa. Bakit naman, ang sinusubok sa labanang ito ay ang Phoenix? Hindi ikaw, Suyon. Hayaan mong ako na, Suyon. Mula pagkabata, kayo na lang palagi ang nagpoprotekta sa akin. Ako na ngayon. Suyon, huwag mong pilitin ang sarili mo. Alam kong nasa ikawalong antas ang isang yun. Pero kailangan ko siyang labanan. Ito na ba ang buong makakaya mo? Lagi ka nalang pinoprotektahan. Natutulog sa loob mo ang dugong Phoenix. Dahil hindi ka kailanman naglakas loob na harapin ito. Tama ka. Lagi nga akong pinoprotektahan ng iba.
Pero kung aatras pa ako ngayon, habang buhay na lang akong aasa sa tulong ng iba. Ako naman ang magpoprotekta sa kanila. Kahit mamatay ako, hindi ako aatras. Suyu. Bitiwan mo ako, punyeta. Ngayon, ako naman, Phoenix. Makalangit na sining. Nagawa mo. Sa iyo na ang huling piraso ng diwa. Dinakot mo ako ng sobra kanina, alam mo ba yun? Sabi ko naman sa inyo, ako na ang magpoprotekta sa inyo. Tama na nga yung kaswitan ninyong dalawa. Kumpleto na ang 3 piraso ng diwa. Naibalik na ang perpektong anyo. Sa laki mong iyan, hindi na kita kayang buhatin, Xiaoping. Oras na para maningil ng utang. Mga basurahan ng samahan ng anino. Sige, ipakita nyo sa mga Diyos na yan. Kung gaano kabigat ang mga pinoprotektahan ninyo. Tatlong linya ng depensa, 6 na nakatagong gwardya, at isang nakamamatay na bitag. Samahan ng anino. Nagtago kayo ng maigi. Nagtago kayo ng matagal. Mga tuta ng mga patay na kaluluwa. Ngayong araw, dudurugin ko ang mga bungo ng mga hayop na yan. Ang 137 buhay sa nayo ng Yugo. Guru Wang. Naawa ba ang samahan ng anino ni isa walang itinira? Pagkatapos ng gabing ito, mawawala na sa mundo ang samahan ng anino. Sugod, walang tirang buhay. Ang lamig ng buwisit na panahong ito, nakakamatay. Tayo, nandito sa labas nagbabantay sa gabi. Habang ang pinuno at ang iba pa ay nasa loob, nagpapakasarap sa alak at karne. Punyeta, ang daya naman talaga. Ano bang alam mo? Isang kalbaryo ang magbantay sa gabi dito sa panlabas na sekta. Pero ito rin ang pinakaligtas. Kapag may mga tanggang naghanap ng kamatayan, kailangan lang nating magbigay ng senyales. At hayaan nating ang malalaking tao sa panloob na sekta ang magbuwis ng buhay nila. HMP. Teka, ano nga ulit ang pangalan ng matandang hakluban na iyon noong nakaraan? Si Wang Jiaoxi na nagdala ng isang grupo ng mga hampas lupa para kalabanin tayo. Ha. Hindi ba't literal na paghahanap iyon ng sariling kamatayan? Oo nga, nakakatawa talaga, mga hamak na langgam, akala mo kung sinong palaban. Ano ang bagay na ito? Ikapitong antas na spirit beast. Imposible. Hindi bababa sa ikawalong antas ang spirit beast na ito. Sabi ng ikalimang elder. Huwag kayong mag-iiwan ng buhay. Hindi. Kahit ang ikawalong antas ay hindi ganito nakakatakot. Punyeta, isa itong sinaunang halimaw. Ang nasa alamat na. Ako nga pala si Zhao Mang. Isang hampas lupa na galing sa nayo ng Yugo. Tandaan nyo, ang papatay sa inyo ay walang iba kundi si Zhao Mang, sugod. Sugurin nyo silang lahat. Nag-iisa lang siya, patayin nyo siya at may malaking pabuya. Mga mangmang na daga, durugin siya. Rurok ng ikawalong antas. Paanong nangyari ito? Paano naging ganito kalakas ang isang hampas lupa? Wang Jiaoxi, nakikita mo ba ito? Ang mga basurang ito ay marunong ding mamatay. At marunong ding matakot. 300 taon na. Sa loob ng 300 taon, walang sino man ang nang-ahas na pasukin ang panloob na sekta ng Yin Pavilion ng ganito. Mga paslit na hindi pa nga natutuyuan ng gatas sa labi. Para makarating kayo hanggang dito. Masasabi kong may ipagmamalaki rin pala kayo. Oh, napakaganda naman ng munting binibini na nakaputi. Matagal-tagal na rin simula nung makakita si ate ng ganito kasarap na biktima. 137 buhay sa nayo ng Yugo. Pati na rin ang buhay ni Wang Jiaoxi. Sino ang nagbigay ng utos? Ang sirang nayo na iyon, ako ang nagbigay ng utos, ano naman ngayon? 137 hampas lupa. Kasama pa ang isang basurang hindi man lang umabot sa ika-6 na antas. Karapat dapat ba kayong tandaan ng matandang ito? Kung gayon, dapat lang kayong mamatay.
Bata, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Hayaan niyo ang mga mayayabang na batang ito na masaksihan kung ano talaga ang siyam na anak ng dragon. Yazi. Iyan ang malamat na Yazi. Ang pinakamalupit at uhaw sa dugo sa siyam na anak ng dragon. Swani. Iyan ang Swani na kayang tupukin ng lahat ng bagay. Noon, dahil sa labis na galit nito, sinunog nito hanggang maging abo ang tatlong buong lungsod. At nandyan din ang Chaofeng, na may pinakamabilis na bilis sa mundo. 1,000 milya sa isang kisap mata. Papaano natin lalabanan ito? Siguradong mamatay na ang apat na iyon. Bata, nakikilala mo ba sila? Ang bawat isa sa siyam na anak ng dragon ay isang ikapitong antas na sagradong halimaw. Kahit sino sa kanila ay kayang pumatay ng buong lungsod at magpabagsak ng mga bansa. At maghari sa buong rehiyon. Ang Yazi ng matandang ito, 300 taon na ang nakalipas. Mag-isa nitong inubos ang isang buong probinsya. Bumabaha ng dugo sa paligid. Ang Swani ko naman, sinunog ang 3 isla sa silangang dagat gamit ang isang buga ng apoy noon. Walang ni isang nabuhay sa 100,000 mandirigma sa islang iyon. At tungkol naman sa Chaofeng na ito, kapag pumatay yan, walang sino man ang nakakita kung paano sila namatay. Bago ka pa man makakilos, pugot na ang ulo mo. Bata, lumuhad ka ngayon at magmakaawa. Pag-iisipan ko kung bibigyan kita ng mabilisang kamatayan. Kung hindi, tapos ka na ba sa mga Saturday mo? Sundin ang plano. Jawang, sa'yo ang liyong iyan. Suyu, sa'yo naman ang ibong iyan. At ang Yazi na yon. Ako mismo ang pop unit sa kanya gamit ang sarili kong mga kamay. Magaling, magaling, magaling. Mga mangmang na hindi takot mamatay, pilasin niyo sila para sa akin. Bata, alam mo ba kung ano ang pagkauhaw sa dugo ng Yazi? Kaya nitong sipsipin ang dugo ng kalaban habang nakikipaglaban. Habang tumatagal ang laban, mas lalo itong lumalakas. Sa bawat sugat na ibigay mo rito, sisipsip ito ng 10 beses na higit mula sa katawan mo. Sa loob ng 300 taon, ang mga namatay sa kuko nito ay hindi bababa sa 10 eksperto na nasa ika-8 antas. Ang bilis mong umiwas ah. Nagliliyab na mata, buksan, sa ibaba ng ikatlong tadyang sa kaliwa. 1 pulgada sa kaliwa ng puso. Iyan ang kahinaan mo. Xiao Kiao. Kilin, ibagsak ang temperatura. Braso ng kilin, durugin ang puso. Oh. Hay hindi, imposible. Yazi. Ang Yazi ko. Hanggang dyan lang pala ang Yazi mo. Mali, hindi maaari. Siguradong gumamit ka ng itim na mahika. Ang kakayahang sumipsip ng dugo ng Yazi ay humihigop ng sigla ng buhay. Paano mo siya nasugatan? Ang kakayahan nitong uhaw sa dugo. Ang ganyang basurang kakayahan. May gana pang magyabang sa harap ng kilin. Kilin. Ang kilin. Ang kilin ang pinakamataas na hari ng lahat ng halimaw. Sa ilalim ng pangingibabaw ng kanyang dugong maharlika. Anumang likas na kapangyarihan ng mga banal na halimaw ay lubhang hihina. Ang Yazi mo ay maaaring isang mabangis na halimaw sa paningin ng iba. Pero sa harap ng kilin, isa lamang itong uod. Noong pinagpapatay niyo ang buong nayon, naisip mo ba na darating ang araw na ito? Maawa ka sa akin, Panginoon. Ibibigay ko sa iyo ang 130 batong espiritual at ang mga lihim na sining. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Basta't palampasin mo ang buhay ko, may naawa ba sa kanila noon? Bata, kilala mo ba ang apoy na ito? Ang apoy na tumutupok sa langit ng aking Swani ay kayang sunugin ang lahat ng bagay sa mundo. Tingnan natin kung ang kakarampot mong tubig ay matutuyo ng walang natitirang ni isang patak na singaw sa harap nito. Wozikan, may gustong makipagkumpetensya sa iyo sa kapangyarihan ng tubig. Nandito ang Diyos ng tubig. Sino ang nangangahas na maging arogante? Ang Diyos ng tubig. Imposible ito. Ang apoy na tumutupok sa langit ng Swani ay kayang patuyuin kahit ang karagatan. Paano ito mapapatay ng tubig lang? Ang tubig ng Diyos ng tubig ay hindi kailanman matatalo ng apoy ng mga mortal. Yang Bao. Isa pa.
Eh ano ang halimaw na ito? Ang Swaniko. Sila ang siyam na anak ng dragon. Anong sinabi mo ngayon lang? Lumuhad at nagmakaawa ang mga taga-nayon. Yumukod sila ng yumukod. Hanggang sa magkadugo-dugo ang mga ulo nila. Wah! Wala akong sinabi. Hindi ako ang pumatay sa kanila. Utos iyon ng pinuno ng pavilion. Kung ganun, ikaw ang luluhod para sa kanya. Ang suntok na to ay para kay Guruwang. Ang suntok na to ay para sa 37 buhay sa nayo ng yugo, huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin. Hahayaan kitang mabuhay. Para makita mo kung paano babagsak ang pavilion ng Yin. Nene, anong masasabi mo sa bilis ni ate? Ito ang pinakamabilis sa buong mundo. 1,000 milya sa isang kisap mata. Kahit anino niya hindi mo mahawakan, paano ka palalaban? Oh, nasaktan ka ba? Awang-awa tuloy si ate sa'yo. Bakit hindi ka nalang lumuhod? At magmakaawa kay ate. Pangako, bibilisan ni ate ang pagpatay sa'yo para hindi ka na mahirapan. Bilis ka mo, muling pagkabuhay ng Phoenix. Ay isa itong Phoenix. Ano? Ang bilis na to. Nag-aapoy na palad ng Phoenix. Ang pagmamayabang mo. Hanggang dyan lang pala. W, wag kang lalapit. Nagkamali si ate. Bababawi si ate sa'yo. Kahit anong gusto mo. Ibibigay ko sa'yo, nagsisisi na talaga ako. Ang 137 tao sa nayo ng Yugo. May nagbigay ba sa kanila ng pagkakataon? Hindi ako ang pumatay sa kanila. Pangako, hindi talaga ako. Isa lang akong utusan. Utos yun ng pinuno ng pavilion. Ideya yun ng punong elder. Nang magmakaawa sa inyo ang mga taga-nayon. Naawa ba kayo sa kanila? Maawa ka, parang awa mo na. Natalo ng ganun lang ang tatlong elder. Ano bang klaseng mga halimaw ang tatlong yan? Tumakas na tayo, hindi sila ang sino mang magtangkang tumakas, mauunang mamatay. Napakasarap, putik, ang sarap sa pakiramdam. Anong siyam na anak ng dragon? Anong tatlong dakilang elder? Sa harap ng kapangyarihan ko, para lang silang mga basurang walang kwenta. Hanggang dyan lang pala sila. May ibubuga rin naman sana kahit papaano ang tatlong anak ng dragon na yun. Sayang nga lang at ako ang nakaharap nila. May isa pa palang natitira. Nakakatuwa. Talagang nakakatuwa. Si Maling, nandito na pala kayo. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Kilin. Isang totoong kilin. 5,000 taon. Naghintay ako ng 5,000 taon. Sa wakas, dumating din ang araw na to. Hinintay mo ako ng 5,000 taon. Ha. Bakit sa tingin mo ay itinatag ko ang Yin Pavilion? Bakit ko pinagpapatay ang mga nayong kasing halaga ng langgam? Bakit ako nagpakababa para maging aso ng 4 na espiritu? Ipinangako sa akin ng 4 na espiritu na kapag nahuli kita, kapag inialay kita sa kanila, magkakaroon ako ng walang hanggang buhay. Magiging isa akong bagong banal na hayop. Mabubuhay ng kasabay ng langit at lupa. At kikinang kasabay ng araw at buwan. Sa loob ng 5,000 taon, mula sa pagiging isang hamak na cultivator sa foundation stage, unti-unti akong gumapang pataas hanggang sa marating ko ang araw na ito. Naging bundok ang mga bangkay ng mga pinatay ko. At daan-daang sekta na ang pinabagsak ko. Ang lahat ng ito ay para lang sa araw na ito. Kapag nilamon ko ang iyong pinaka-asensya, mababali ko na ang huling hadlang. At makatutuntong na sa Divine Realm. Para lang dyan. Pinagpapatay mo ang lahat sa Yugo Village. Yugo Village, oh. Yung maliit na nayon na yun. Hinahanap ko noon ang kilin. At ang nayon na yun, ay nagkataon lang na nakaharang sa daan kung nasaan ang presensya ng kilin. 37 hamak na magsasaka. Kasama ng isang basurang hindi man lang umabot sa ika-6 na antas. Pinatay ko silang lahat, kaya ano ngayon? Ano namang pakialam ko dyan? Bata. Yung mga hamak na insekto na nakaluhod habang nagmamakaawa. Sanay na ang matandang ito na makita yan. At yung matandang hakluban na si Wang na yun, naglakas loob pang hamarang sa daan ko. Akala ba niya may maitutulong ang pagiging bayani niya? Isang biro, pinatay ko na kung pinatay, mga hamak na insekto lang naman sila. Ano, manahimik ka? O ano, galit ka na? Gusto mong patayin ang matandang ito?
Sige nga, subukan mo. Dalawang hamak na nasa ikawalong antas. At isang batang kilin. Ang lalakas ng loob ninyong mag-ingay sa harapan ko. Halika kayo. Ipakita ninyo sa akin, kayong mga hampas lupa. Kung hanggang saan talaga ang galing ninyo. Gamit ang aking dugo. Iaalay ko sa sumpa ng 5 elemento. Sa aking pangalan. Tinatawag ko ang sinaunang halimaw. Lumabas ka, Jiu Ying. Hahaha. Kilala niyo ba siya, ang Jiu Ying? Ang malagim na halimaw mula sa sinaunang panahon. Siyam ang ulo, siyam ang buhay. Bawat ulo ay may kakayahang bumuga ng iba't ibang atake. Apoy at yelo, lason at kidlat, buhawi at bato, kadiliman at liwanag, at kaguluhan. Siyam na uri ng atake. Siyam na paraan para mamatay. Para lang mapasunod ko siya, nilipol ko ang 3 buong lungsod. At isinakripisyo ang 100,000 manlilinang. Ang bawat isa sa mga ulo niya ay lumamo na ng laman at dugo ng napakaraming malalakas na nilalang. Kahit pa ang nasa pinakamataas na baitang ng ikawalong antas, ay hindi maglalakas loob na harapin siya. Mga walang kwentang nilalang, kailangan pa ba talagang ako ang mismong kumilos? Yung nakaputi na yan, sigurado akong masarap ang malambot niyang laman. Yung malaking lalaki na yun, maraming laman at masarap nguyain. At yung batang kilin na yan, hihihi, lalamunin ko siya ng buo. Baka sakaling mag-evolve tayo. Sabi ni Master, kailangang buhay ang kilin. Yung iba, bahala na kayong kainin sila. Narinig niyo ba? Akong si Jiu Ying. Ay atet na atet ng matikman ng mga laman at dugo ninyo. Halika kayo, tingnan natin. Kung gaano kayo katagal mabubuhay sa harapan ni Jiu Ying. Hahaha. Maghiwa-hiwalay kayo, huwag nating hayaang makulong tayo. Masyadong sunod-sunod ang mga atake niya. Hindi tayo makalapit kahit kaunti. Lintek na halimaw to. Mas mahirap pa itong kalabanin kaysa sa 3 dragon kanina ng pinagsama-sama. Si Jiu Ying. Siyam na ulo, siyam na buhay. Siyam na magkakaibang kapangyarihan. Kabilang siya sa mga pinakamalalakas na halimaw noong unang panahon. Ang kahinaan niya. Siguradong may kahinaan siya. Mga bata, huwag na kayong mag-aksaya ng pagod. Walang kahinaan ng Diyos na ito, mamatay kayo. Hahaha, magpumiglas lang kayo. Damhin niyo ang kawalan ng pag-asa. Ganyan din ang mukha ng lalaking apelidong Wang bago siya mamatay, manahimik ka. Sumisigaw. Nawawalan ng pag-asa. Humihingi ng tulong, masyadong mahina. Napakahina. Tapos kayo, may ganang mag-higanti. Kung makikita lang kayo ng Wang na yun, baka mabuhay ulit yun sa sobrang galit. Hahaha, sige kung ganun. Pwes, pagbibigyan ko siyang maglaro ng kaunti. Jiu Ying, nakikilala mo ba ako? Kilin. Isa nga talaga siyang kilin. Hindi. Iba ang enerhiya mo. Hindi ka isang batang kilin. Buo na ulit ang lakas mo. Kung hindi ako nagpanggap na bata, paano naman kaya lalabas sa pinagtataguan niya ang isang siyam na ulong uod na tulad mo? Huwag kang masyadong mayabang. Hinding-hindi ako mahuhulog sa patibong mo. Kilin. Pagsupil sa kaluluwa. Ano? Siyam na ulong uod, kahit magkaroon ka pa ng 100 ulo, ano naman ngayon? Kahit 5,000 taon na, ganyan ka pa rin sa harap ko. At hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Imposible. Imposibleng mabawi mo agad ang lakas mo ng ganito kabilis. Hindi ba't pinagputol-putol at ikinalat ka na sa iba't ibang bahagi ng mundo? Paano mong nabuo agad ang diwa mo ng ganito kabilis? Hahanapin ko siya. Pigilan niyo siya. Masusunod. Bughaw na kalangitan ng Pienex. Kilin, sukdulang pagwasak. Nandoon silang lahat.
Mabasak kayo sa harap ng Diyos na ito. Imposible. Ang Jiuying. Ang Jiuying na pinag-alayan ko ng 100,000 buhay para lang mapasunod. Namatay lang ng ganoon kabilis. Ang 5,000 taon kong plano. Nasira lang ng ganito. Kayo. Ano ba talaga kayong mga halimaw? Lin Shuyu ng nayo ng butong isda. Isang disipulo ni Guru Wang. Imposible. Ang basurang Wang na yun na hindi man lang umabot sa ika-6 na antas. Paano siya magkakaroon ng disipulong tulad mo? Hindi ito maaari. Ang itinuro niya sa akin ay hindi mga tekniko antas ng kapangyarihan. Tinuruan niya akong magpakatao. Tinuruan niya akong magtanggol. Tinuruan niya ako na kahit ituring pang mga insekto ang buong mundo. Tratuhin pa rin silang parang mga tao. Tratuhin bilang tao, hahaha. Ang mga insekto ay insekto lang. Patayin kung kailangang patayin. Hahaha. Akala nyo ba tapos na ang lahat kapag pinatay nyo ako? Hindi kayo palalampasin ng espiritu ng kamatayan. Ang espiritu ng kamatayan ay isang tunay na banal na halimaw. Sa harap niya, mas mababa pa kayo sa mga insekto. Mahal na espiritu ng kamatayan. Patawad sa kawalan ng silbi ng iyong lingkod. Pero nahanap ng iyong lingkod ang kilin para sa iyo. Sigurado akong ipaghihiganti mo ako. Sigurado iyon. Tapos ka na bang magsalita, bata? Akala nyo ba, dahil nakapaghiganti na kayo, ay panalo na kayo? Pwes, sasabihin ko sa inyo, ang lakas ng 4 na espiritu ay higit pa sa inyong inaakala. Hihintayin ko kayo sa impyerno. Hihintayin kong bumaba kayo para samahan ako. Punong nayon Shaoxi. Sa inyong lahat, nagawa ko. Nagawa natin. Wang Shaoxin. Nakita mo ba yon? Patay na ang hayop na yon na ipaghiganti na kita sa wakas. Ang 4 na espiritu. Sabi ni Simalay, ang 4 na espiritu ay mga totoong sagradong halimaw na nasa ika-10 antas. Ano naman ngayon? Hindi ba't sinabi rin ng Yin Pavilion na hindi sila matitibag? Hindi ba't sinabi rin ng 3 dakilang elder na hindi sila matatalo? Hindi ba't sinabi rin ni Jiwing na sila'y mga sinaunang halimaw? Pero nasaan na sila ngayon? Huwag kayong pakampante, kakaiba talaga ang 4 na espiritu. Bukas, pupunta tayo sa Kunlun-shu, ang mismong pugad ng 4 na espiritu. Oo, kaya ba natin silang talunin? Hindi. Isang sunod Sonyeran lang si Simalay. Ang tunay na anyo ng 4 na espiritu. Hindi ko alam kung gaano yun kalakas. Kahit na, lalaban pa rin tayo. Kahit mamatay pa ako, patay na si Guru Wang. Patay na rin ang buong nayon. Wala na akong pakialam kung mananalo tayo o hindi. Ang mahalaga lang sa akin ay kung ilan ang mapapatay ko. Ako rin. Ako rin. Pati ako. Ilin. 5,000 taon na ang lumipas. Sa wakas, nagising ka na rin. Pinatay niyo sila. Ang mga tao sa nayo ng Yugo. Mga hamak na langgam. Mamatay sila kung mamatay. Anong sinabi mo? Zhang Mo. May karapatan ba ang isang hamak na mortal na magsalita? Ang dugo ng Phoenix. Hindi na dapat umiral. Feng Yu. Wala ring mangyayari, hindi ka pagganap na nagigising. Nakita ko. Ang bilis mo.
Kilin. Mali ang pinili mo. 5,000 taon na ang nakalipas. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan. Naiintindihan ang ano? Ang malaking agwat ng ating kapangyarihan. Kahit ilang beses ka pang muling mabuhay. Kahit anong katawan pa ang piliin mo. Isa kang Diyos magpakailanman. Sila'y mananatiling mga hamak na nilalang. Pwede kang mamatay para sa kanila. Pero hindi mo mababago ang kahihinatnan. Bakit? Ano? Bakit ganon kahit lumakas na ako? Wala pa rin akong maprotektahan kahit na sino. Dahil hindi ka pa sapat na malakas. Akala mo ba sapat na ang pagpatay mo kay Simalay para makapaghiganti? Akala mo ba dahil nagising na ang kapangyarihan ng Kilin kaya mo nang pantayan ang mga Diyos? Hamak na mortal, alam mo ba kung ano talaga ang isang Diyos? Ang mga Diyos ay hindi kailanman matatalo. Nakakalungkot lang dahil hindi mababago ng pagiging sutil mo ang iyong tadhana. Ang tagabantay ng Kunlun Ruins ay nagbibigay pugay sa iyo, Panginoong Kilin. 5,000 taon na ang nakalilipas ng bantayan ko ang Kunlun Ruins. At nasaksihan ng sarili kong mga mata ang pagbagsak ni Panginoong Kilin. Ngayon, makalipas ang 5,000 taon. Hindi ko na palalampasin ang pagkakataong ito. Noon, nang makidigma si Emperador Zuan Yuan kay Chiyo, ako ay sumunod sa kanya. Kinalaunan, nung bumagsak si Panginoong Kilin, wala akong nagawa para tulungan siya. At pinagsisisihan ko iyon hanggang sa araw na ito. Pero ngayon, hindi na ako aatras pa. Noon, tinulungan ko ang 4 na halimaw sa kanilang panliligalig. Masyadong marami ang utang na dugo na dapat kong pagbayaran. Kaya ngayong araw, hayaan ninyong tulungan ko kayo. Mga hamak na insekto. Palakihan ba ng bilang ang gusto ninyo? Sige, sige, makikipaglaro sa inyo ang matandang ito. Ang 4 na halimaw. Pinadala pa talaga nila ang 4 na halimaw. Nanunood ang mga kaluluwa mula sa itaas. Isa lamang itong laro para sa kanila. Ilan ba tayong mga mandirigma? 100,000. Natatakot ka ba? Oo, natatakot ako. Natatakot din ako. Kanina lang, muntik na akong tapakan ng Asher Dragon. Akala ko talaga, katapusan ko na. Tapos dumating kayo. Iniisip ko noon, bakit kayo dumating para iligtas ako? Isa lamang akong hamak na tao. 17 taon akong tinawag na walang kwenta. Hindi ako malakas at hindi rin ako matalino. Walang espesyal sa akin. Pero siya, isa siyang Kilin. Naiintindihan ko kung bakit kayo sumusunod sa kanya. Siya naman ay isang Phoenix. Naiintindihan ko kung bakit niyo siya pinoprotektahan. Tao siya. Pero may paninindigan siya. Hinahangaan niyo siya. Naiintindihan ko. Pero ako, anong meron ako? Hindi ko alam kung anong meron ako. Pero alam kong nandito kayo. Sabi ni Luo, 5,000 taon daw ninyong hinintay ang sasabihin ko. Sabi ni Dinglong, pinalagpas nila ito noong 5,000 taon na ang nakalipas. At ngayon, hindi na sila aatras. Sabi naman ni Siang Liu, ang utang na dugo noon ay babayaran na ngayon. Kailanman, wala akong hininging kapalit sa inyo. Gusto ko lang talagang ipamukha sa mga lintik na Diyos na iyon. Na hindi hamak na insekto lang ang mga mortal. Ipinadala nila ang 4 na halimaw. Nagpadala ng 100,000 mababangis na hayop. Para mamatay para sa kanila. Gusto nilang matakot tayo. Gusto nilang paluhurin tayo. Kung ganoon, ipapakita natin sa kanila. Kung ano ang bagsik ng galit ng isang mortal. Kilin, mas mahina ka pala kaysa sa mga alamat. Phoenix, mahina ang liyab ng apoy mo. Mga mortal, sapat ba ang mga laman ninyo para kainin namin? Kilin, kung susuko ka, baka iwan pa namin buo ang bangkay mo. Susuko, tanungin mo sila.
Kung papayag ba sila? Ha ha ha. Patayin sila. So good. Mortal, talo ka na. Talo. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Dumating kayong may 100,000 halimaw. Para durugin kami. Pero ngayon, 70,000 na ang patay sa inyo. Kami, may 3,000 pa. 3,000 laban sa 30,000. 10 beses ang dami ninyo sa amin. Pero maglalakas loob ba kayong sumugod? Hay, hindi ka ba takot mamatay? Takot. Pero mas takot akong biguin sila. Naniniwala sila sa akin. Nagbubuwi sila ng buhay para sa akin. Kaya kung matatakot pa ako, nasayang lang ang mga buhay nila. Pinadala nyo ang mga asong ito. Para lang takutin kami, hindi ba? Sige, tingnan natin kung matatakot kami. Kayo ang natatakot. Mortal. Anong pangalan mo? Lin Shuyu. Si Lin Shuyu ng Nayo ng Yugo. Nayo ng Yugo. Ah, yung Nayo na pinatay ang lahat. Naaalala ko na. Mabuti naman kung ganoon. Hindi ko man mapabagsak ang inyong buong angkan. Pero kaya kung ubusin ang mga asong pinadala nyo. Ngayong araw, walang ni isa sa kanila ang makakauwing buhay. Ang yabang, akala mo ba kaya mo pa akong? Kami, ito ang landas ng mga mortal. Maaari nyo kaming patayin. Pero hindi nyo kami mapapaluhod. Umaatres na sila. Panginoon, umatras na po tayo, talo na kayo, may 30,000 pa kayo. 30,000 laban sa 3,000, pero duwag kayong sumugod. Kung hindi ito pagkatalo, ano to? Umatras kayo. 5,000 taon. 5,000 taon na akong nabubuhay. Nakakita na ako ng napakaraming mortal. Natatakot sila sa amin. Lumuluhod. Nagmamakaawa. At nag-aalay sa amin. Pero wala pang kahit na sino. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Magpagaling kayo. Bibigyan ko kayo ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, sa guho ng kuno ng huling laban. Salamat sa inyo. Dahil pinagkatiwalaan niyo ako.
Iyon ang direksyon patungong Kunlun. Doon sila naghihintay sa atin. Pupunta ka ba? Oo. Mamamatay ka. Muntik na rin naman tayong mamatay ngayon, hindi ba? Luowo. HMM. Sa tingin mo, ano ang halaga nating mga nakaligtas? Tayo ang pag-asa. Iniwan sa atin ng mga namatay ang kanilang pag-asa. Kaya tayo patuloy na nabubuhay para ipasa ang pag-asang iyon. Ikaw ang magpapasa ng pag-asang iyon. Pagkalipas ng 3 buwan, ipapakita ko sa mga Diyos na iyon kung gaano kabigat ang pag-asa ng mga mortal. Hindi ka patulog. Anong iniisip mo? Zuke. Hinahanap niya ako. Kagabi pa niya ako hinahanap. Tinatawag ka niya. Patibong to, alam ko. Pero kailangan kong pumunta. Bakit? Dahil natatakot ako. Buong buhay ko, lagi na lang akong natatakot. Bata pa lang, takot na akong maging halimaw. Ngayon, takot naman ako sa kapangyarihan ng Phoenix. Nasa loob ko siya. Pero hindi ko alam kung anong gusto niya. Minsan pakiramdam ko pinoprotektahan niya ako. Minsan naman pakiramdam ko nilalamon niya. Ako. Takot akong baka hindi ko na makontrol ang bagay na nasa loob ko. Alam ito ni Zuke, isa siya sa 4 na banal na espiritu. Mas kilala niya ang Phoenix kaysa sa akin. Hinihintay niya ako. Sige. Hindi mo ako pipigilan, hindi rin naman kita mapipigilan. Tsaka, tama ka. Pwede bang sumama? Siyempre naman. Pupunta siyang mag-isa para magpakamatay. Pupunta kang mag-isa para magpakamatay. Kayong dalawa, sabay na magpapakamatay. Kaya siyempre sasama ako. Salamat. Nandito ka na. Alam ko, nandito ka para sa dugo ng Phoenix. Alam mo ba kung bakit kita hinahanap? Dahil nang bumagsak ang Phoenix, nag-iwan ito ng 3 buto. Ang isa ay nasa akin. Ang isa ay na kay Xuanwu. At ang pinakahuli, ay nasa loob ng katawan mo. Ang Phoenix ay hindi reincarnation. Hindi ito muling ipapanganak. Ang Phoenix ay nanlalamon lang. Hinati nito ang sarili niyang kapangyarihan sa 3. At itinago sa 3 sisidlan. Naghihintay ng tamang pagkakataon para mabuhay muli. Kung ganun, ako ay, isa ka lamang sisidlan. Akala mo ba hawak mo ang kapangyarihan ng Phoenix? Hindi. Ang kapangyarihan ng Phoenix ang may hawak sa iyo. Pero pwede kitang tulungan. Tulungan. Ako. Kaya kung lumunin ang binhi ng Phoenix sa katawan mo. At isanib ito sa binhing nasa loob ko. Para ako ang maging bagong Phoenix. Dati, akala ko rin isa akong halimaw. Noong bata pa ako, pagkamatay ni ina, nagpalaboy-laboy ako ng mag-isa. Kapag nagugutom, kusa akong nag-aapoy para ihawin ang mga ligaw na prutas. Kapag nilalamig, nagliliyab ako para painitan ang sarili ko. Kapag inaapi, sinusunog ko sila. Akala ko, si ina ang nagbabantay sa akin. Saka ko lang nalaman, na ang Phoenix pala yon. Kinamuhian ko yon. Kinamuhian ko yon dahil ginawa ako nitong halimaw. Kinamuhian ko yon dahil hindi ako makapamuhay ng normal. Kinamuhian ko yon dahil natakot ako sa sarili ko. Pero kalaunan, may nakilala akong 2 tao. Sabi ni Lin Shouyu, wala raw siyang pakialam kung ano man ang kahinatnan niya. Ang mahalaga lang sa kanya ay kung ano ang pinili niyang maging. Hindi ko yun maintindihan dati. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Hangal. Imposible. Hindi pa ganap ang pagising mo. Paanong mangyayari yon? Hindi ako basta nagising. Ako mismo ang pumili rito. Ako, si Suyu, ay sumusumpa sa ngalan ng Phoenix. Poprotektahan ko ang mga taong mahal ko. Ganoon pala. Hindi pala muling pagkabuhay ang hinihintay ng Phoenix, kundi isang pagpili. Halika. Ipakita mo sa akin ang tunay na anyo ng isang Phoenix.
Oh, ang Phoenix. Alam niyang nagkamali siya. Ang paglamon sa lahat ng bagay ay haantong lang sa pag-iisa. Kaya bago siya pumanaw, iniwan niya ang pinakadalisay na binhi para sa sangkatauhan. Pakisabi kay Zuan Wo. Sabihin mo sa kanya na nahanap ko na ang sagot. Oh, maligayang pagbabalik. Anong iniisip mo? Si White Tiger, bakit mo siya iniisip? Sa tingin mo, bakit ganoon ang inisip niya? Dahil ipinanganak siyang Diyos ng pagpaslang. Hindi lang iyon. Noong araw ng malaking digmaan, ako ang pinakamalapit sa kanya. Bawat atake niya, may dalang puot. Hindi siya galit sa atin. May kinagagalitan siyang iba. Ang tingin niya sa atin, hindi parang kalaban. Parang nakikita niya ang dating sarili niya. Hahanapin mo si Baiho. Dahil magkaiba sila ni Zuke. Gusto kang lumunin ni Zuke dahil sa kasakiman niya. Pero kung bakit tayo pinapatay ni Baiho, ay dahil sa takot. Natatakot siya, kaya inuunahan na niyang patayin. Ang kahit anong pwedeng maging banta sa kanya. Gusto kong malaman kung ano ang kinatatakutan niya. Terena, anong tinitingin-tingin mo dyan? Magpapakamatay ka lang kung mag-isa mong hahanapin si Baiho. Sasama ako. Dito ka lang. Bakit? Kakagising lang ng Phoenix at hindi pa ito matatag. Isa pa, kung sakaling hindi na kami makabalik ni Xiao Zhao, kailangan may magpatuloy. Zhao Meng. Bantayan mo ang kampo. Hahanapin namin si Baiho at babalik kaming buhay. Nakakasakal naman ang lugar na to. Hamak na mortal. Nag-iisa kang pumunta dito para mamatay. Hindi ako nandito para kalabanin ka. Nandito ako para magtanong. Magtanong ng ano? Kung bakit mo kami pinapatay, hahaha, bakit kamo? Dahil mga mahihina kayo. Dapat lang magbuwis ng buhay ang mga mahihina. Iyan ang batas ng mundo. Eh ikaw, pinanganak ka ba bilang Diyos ng pagpatay? O gumapang ka rin pataas mula sa pagiging mahina? Wala kang alam. Wala nga akong alam. Pero sa tingin ko, ang pagkauhaw mo sa dugo ay galing sa takot. Takot kang maging mahina ulit. Kaya pumapatay ka ng pumapatay hanggang sa lahat ng tao ay matakot sa iyo hanggang sa wala nang maglakas loob na labanan ka. Pumatay ng pumatay hanggang sa makalimutan mo na kung bakit mo ginagawa to. Tumahimik ka. Ano bang kinatatakutan mo? Takot kang maalala kung gaano ka kaawa-awa. At kain na noon. Wala kang alam. Hindi mo alam ang pakiramdam ng maging mahina. Hindi mo alam ang pakiramdam ng laging tinatapak-tapakan. Hindi mo alam. Ako, hindi ko alam.
17 taon akong pinagtawanan ng buong nayon. Sabi ng lahat, isa raw akong walang kwenta. Na hindi raw ako karapat-dapat mabuhay. Ni hindi ako makabuo ng kontrata sa isang espiritong hayop. Wala akong matalo kahit sino. Wala akong magawa kundi panoorin na lang silang palakas ng palakas. Panoorin silang kutsain ako. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Ang pakiramdam na yan. Alam ko. Mas alam ko yan kaysa kahit kanino. Itinaboy ka rin ba ng lahat? Kumain ka na. Mabuhay ka. Dahil kapag pinili mong mabuhay, doon ka lang magkakaroon ng pagkakataong lumakas. May isang matandang nagligtas sa akin noon. Binigyan niya ako ng makakain. Tinulungan niya akong mabuhay. Tapos, umalis na siya. Matagal ko siyang hinanap pagkatapos noon. Nang sa wakas ay mahanap ko siya. Alam mo ba kung anong nangyari? Patay na. At ako ang mismong pumatay sa kanya. Hindi ko alam na siya pala yun. Nang mga panahong yun, napakalakas ko na. Sobrang lakas ko kaya takot sa akin ang lahat. May mga taong nag-aklas kaya pumunta ako para durugin sila. May isang matandang lalaking hamarang sa harapan nilang lahat. Pinatay ko siya. At saka ko lang namukan kung sino siya. Bago siya mamatay, ganyan din siya makatingin sa akin. Walang galit, walang takot. Tanging pagkadismaya. Naging mismong nilalang ako na pinakakinatatakutan niya. Kaya ka walang tigil sa pagpatay. Dahil takot kang maalala siya. Naiwan pa rin ang puso mo sa gitna ng bagyo ng nyebe na yon. Hindi ka na mahina ngayon. Wala ka nang dapat ikatakot pa. Huwag ka nang matakot. Nanalo ka na. Hindi ako ang nanalo. Ikaw ang nanalo. Dahil napatunayan mong mas malakas ang pagpoprotekta kaysa sa pagpaslang. Yung matandang lalaki na yon. Ito ang matagal na niyang gustong iparating sa akin. Pero napakatanga ko. Inabot ng napakaraming taon nang hindi ko man lang naiintindihan. Hahanapin ko na siya. Sa pagkakataong ito. Hindi ko na siya bibiguin. Salamat. Pinaalala mo sa akin. Umalis na ba siya? Hindi. Umuwi na siya. Ligtas ka. Paano ang puting tigre? Umuwi na, ah. Mabuti't buhay ka. Sa loob ng 5,000 taon, walang makatalo sa puting tigre. Ikaw. Hindi ikaw. Kundi ang sarili niya. Alam niyang nandito tayo, mas mabuti, hindi na tayo mahihirapang maghanap. Ikaw. May 300 di pa. 100. 100. Limampung di pa na lang. 30 di pa. Sadyang mapilit. Mga hamak na mortal. Nandito ba kayo para magpakamatay? Hindi. Para patayin ka, papatayin ako. Hahaha. Alam niyo ba kung ilang taon na akong nabubuhay? 50,000 taon, nabuhay ako ng 50,000 taon. Daan-daang imperyo na ng mga mortal ang bumagsak at napalitan. Libo-libong mga alamat at mito ninyo ang nagbago. 10,000 na sa inyong mga bayani ang namatay. Pero heto ako, buhay pa rin. Alam niyo ba kung bakit? Dahil napakalakas ko.
Lakas na walang sino man ang kayang pumatay sa akin. Paano naman ang Baryo Yugo? 137 tao, matanda, bata, lalaki, at babae. May taglay mang espiritu o wala? Naging malakas ba sila para sa'yo? May naging banta ba sila sa buhay mo? Ano ba ang kinatatakutan mo? Hindi na sila muling mabubuhay. Walang mababago yung galit mo. Pero may isang bagay na magagawa ng galit ko. Ang patayin ka. Ganito lang ba ang kaya mo? Bakit hindi ka pa mamatay, Metei? Dahil hindi pa kita napapatay. Bakit hindi ka mapatay-patay? Bakit? Bakit paulit-ulit ka pa rin bumabangon? Bakit hindi ka pa rin bumabagsak? Bago mamatay si Guru Wang, may iniwan siyang isang salita sa akin. Mabuhay ka. Ngayon, ako naman ang sasalo sa laban na to para sa kanya. Alam mo ba kung bakit ko kinailangang patayin ang mga taong yun? Ayokong malaman. Wala akong pakialam sa kung ano man ang tama o sa mas malaking plano. O sa walang kwentang rason na isakripisyo ang iilan para iligtas ang nakararami. Ang alam ko lang, pinatay mo sila. Tama ka. Hindi na mahalaga kung bakit. Ang mahalaga ay kung ano ang ginawa mo. Guru Wang, A. Rui, Godan, Li Shen, Kapitan, naipaghiganti ko na kayong lahat. Serena. Ano yun? Hindi ko alam. Itago mo muna. Ano nang susunod? Dalawa na lang ang natitira, di ba? Si Xuanwo at si Chulong. Natatakot ka ba? Oo, natatakot ako. Pero, aatras ba tayo? Kung ganun, tara na. Si Xuanwo, alam mo bang siya ang huli sa apat na espiritu? At siya rin ang pinakamahirap kalabanin. Bakit siya ang pinakamahirap?
Sa loob ng 50,000 taon, wala pang nakakita sa kanyang tunay na lakas. Kung ganun, paano siya napabilang sa 4 na espiritu? Dahil wala ni isang makapagpabagsak sa depensa niya. May mali. May mali sa lugar na to. Huwag kang tumakbo, buhay ang tubig dagat. Kilin, Phoenix, nandito na kayo. Nandito. Para patayin ako. Patay na sina Qinglong, Baiho, at Suke. Napakalakas ninyong dalawa. Natatakot ka ba? Hindi sa natatakot. Ayoko lang makipaglaban. Bakit? Nakatulog ba siya? Wala na kayong dahilan para lumaban. Maupo muna kayo. Ang tagal na rin simula nung may huling bumisita rito. Ano bang gusto mong sabihin sa amin? Alam ko ang totoo. Anong totoo? Akala nyo, ang muling pagbubukas ng banal na lagusan ay para iligtas ang mundo. Akala nyo rin, ang 4 na espiritu ang nasa likod ng lahat ng ito. Mali. Maling-mali kayo. Ano ba talaga ang totoo? Sabihin mo na. Ang pagbubukas ng banal na lagusan ay hindi para iligtas ang mundo, kundi para palayain si Zulong. Anong sinasabi mo? 5,000 taon na ang nakalipas. Ang kinulong ng lahi ng mga kilin ay hindi ang banal na dako. Si Zulong yun, isang nilalang na mas matanda pa sa 4 na espiritu. Ipinanganak siya mula pa noong simula ng panahon. Mas nauna pa sa mundo ng mga Diyos. Siya ang ugat ng lahat ng kasamaan at kaguluhan. Ang 4 na espiritu, nalinlang lang sila. Matapos makulong ni Zulong, ginamit niya ang isip niya para kontrolin ang nasa labas. Sinabi niya sa 4 na espiritu, na malapit nang gumuho ang banal na lagusan, na kapag hindi ito muling binuksan, mawawasak ang mundo ng mga tao. At naniwala naman ang 4 na espiritu. Naniwala sila, dahil bahagi yon ng katotohanan. Totoong humihina na nga ang banal na lagusan. Pero may itinago si Zulong na pinakamahalagang detalye. Ang kabilang dulo ng lagusan ay hindi ang banal na dako, kundi ang sarili niyang kulungan. Ang pagbubukas nito ay hindi para iligtas ang mundo, kundi para palayain siya. Kaya, ang 137 tao sa nayo ng Yugo ay pinatay ni Zulong gamit ang mga kamay ng 4 na espiritu para makalakam ng dugo ng mga sagradong halimaw at mabasag ang kanyang sumpa. Habang buhay kaming nakakulong sa konsensya. Habang pinapanood na maubos ang lahi ng mga kilin, naging mga kasangkapan lang kami ni Zulong. Mga kasangkapan ni Zulong. Alam mo pala ang totoo, bakit hindi mo agad sinabi? Kung sinabi ko, may maniniwala ba? Pumunta ako rito para maghiganti. At para ilabas ang katotohanan. Sinabi mo sa akin ang totoo. Tama na. Hindi mo ba ako papatayin? Hindi ka ba maghihiganti para sa nayon? Gusto kong panoorin mo kung paano mamatay si Zulong. Malaki na ang pinagbago mo. Ano ang nagbago sa akin? Dati, paghihiganti lang ang nasa isip mo. Ngayon, gusto mo nang iligtas ang buhay nila. Dahil kahit patayin pa siya, hindi na babalik ang buhay ng mga taga-nayon. Ngunit may magagawa pa ang mga natitirang buhay. Kaya, anong gagawin natin ngayon? Nasaan si Zulong? Ang bitak sa pinakamalalim na bahagi ng Kunlun Ruins. Iyon ang kanyang kulungan. Naiintindihan ko. Tayo na. Saan natin hahanapin si Zulong? Lin Shuyu. Tapos na ang panahon ng mga Diyos. Hindi. Nagsisimula pa lang ang panahon ng sangkatauhan. Pinapanood niya tayo, alam ko. Pumasok tayo sa bitak. Matapos ang 5,000 taon, sa wakas ay may dumating din upang lumaban. Kung hindi mamatay ang Diyos, ang buong mundo ang magugunaw.